Hello everyone. This is Guapo and Guapa YouTube channel. So I will share to you my journey about my Q1. So I already passed my medical last November 23, 2023. So I'm ready for the interview next week, and I share ko sa inyo kung ano yung mga nangyari during the medical. So thank God, nakapasa ako sa aking medical sa St. Luke's. Wala akong sputum, thank God. Nakapasa ako in just one day. I did it for one day. So guys, welcome to my vlog again. So i-share ko sa inyo kung paano ako nakapasa sa medical sa St. Luke's, Bukobo. So ito yung proof na hindi ako sputum. Thanks God. So i-share ko sa inyo kung ano yung mga tips. First, before yung medical, yun ang ginawa ko, minom ako ng salabat, ng ginger tea, lemon tea, pineapple juice, fresh milk, exercise, water, vegetables, and fruits. Yun yung laging kinakain ko, which is thank God, worth it naman lahat ng sacrifices na mag-exercise every week. But yung malapit na yung medical ko, a week before, nag-stop ako ng exercise kasi sumasakit na yung likod ko. So baka nawo-worry na ako na baka mas sputum ako. Tapos thank God naman na pasado tayo at matutuloy na ang interview ko sa November 28. I-update ko din kayo about sa interview ko. So balik tayo sa medical. So pumunta ako doon ng 6:30. Yung appointment ko is 7 o'clock in the morning. So maaga ako doon. But before that, the next day, pumunta kami doon sa St. Luke's para hanapin siya kasi hindi namin kabisado yung Manila, di ba? So pumunta kami doon, tapos nagtanong kami sa guard kung anong oras mag-start yung papasukin na ba na mag-start yung medical, kasi yung appointment ko 7 o'clock in the morning. Sabi ng guard, 5:45 pa lang in the morning, tumatanggap na sila ng mga applicant. So, hindi ako pumunta ng 5:45 kasi kailangan ko mag-breakfast pa kasi baka matagal matapos. So, pumunta ako 6:30 in the morning. And then, sobrang bilis lang. Pagkatapos noon, bibigyan ka ng guard ng green stub. Nakalagay doon US priority. And then, before that, i-check nila yung mga dala mong requirements. Yung appointment mo, for sure, yun yung first hahanapin. And then, pupunta kayo ng photo lab. And then, after yung pictures nyo, hahanapin na yung mga vaccine card, vax certificate na Xerox copy, yung K1 KTP, Xerox copy, and then, yung DS-160, ay parang hindi naman, ano yung DS-160 ko, hindi nila kinuha, yung ano lang, yung appointment ko lang kinuha nila. Then after that, doon kayo sa reception, tapos may konting interview doon, tatanungin ko sino petitioner mo, ilang taon ka na, ilang taon na yung petitioner mo, yung permanent address mo, place of birth mo, yon. Tapos punta ka na sa P floor para magbayad ng medical fee. And then after ng P floor, sobrang bilis lang magbayad doon sa St. Luke's, guys. Una ako sa pila kasi nung time na yun may nagbayad yun eh. And then and after nagbayad, mabilis lang, hindi ka aabuti ng 10 minutes doon sa pila. And then after that, pumunta ako ng third floor X-ray. 3 beses ako in X-ray, guys, kasi nung pag-X-ray sa akin, gumalaw kasi ako. Tapos sabi ng nurse, oh, wag kang gumalaw. Tapos sabi ko, oh my God, kasi kinakabahan ako masyado sa X-ray kasi yun yung ano, di ba? Yun yung way nila para malaman kung may sputum ka, may problem sa lungs mo. So grabe, hindi pa ako na-X-ray, nasa upuan pa lang ako, pero yung puso ko, grabe, ang kabog ng kabog. Sabi ko, hala, ano ba to? Bakit hindi ako makarelax? Kaya kinabahan ako ng X-ray, tapos 2 beses ako ng X-ray, guys. And then nung pangalawang X-ray, hingang malalim, hingang kang malalim, hingang malalim. Tapos pag hindi sinabi na exhale, wag mong ibuga yung ano mo, yung hangin mo, guys. Tapos long breath talaga before your medical.
practice breathing ka na guys. Practice breathing na kayo. And then, yun, after the medical, nag-eye test, nag-BP, and then kinuhanan ng height, and then weight. And thankful ako kasi hindi ako high blood. Tsaka normal lang yung yung BP ko, at saka tinanong ako kung may eye surgery ba ako dati. Sabi ko mayroon, year 2021. Yun lang, wala nang follow-up questions. And then after that, physical examination, yung one-on-one kayo sa doktor. Tapos tinanong din sa akin ng doktor kung may history ba ako ng operation before. Tapos sinabi ko na mayroon. And then tinanong niya what year, sabi ko 2021, and then 2018. Tapos abot kasi yun sa ovary, operahan ako sabi ng doktor, expert ako diyan. Tapos sabi niya, anong klaseng cyst ba yung meron ka sa ovary mo, kasi expert ako diyan. Tapos nakalimutan ko na yung yung cyst na meron ako, kaya sinabi ko hindi ko na maalala. So yun, walang follow-up questions yung doctor niya, yung about sa operation ko. And then pinahubad niya na ako yung panty at saka bra mo. Iiwan mo yun, tapos suot ka ng gown, tapos chinek yung leeg, yung mga wrist. Buti na lang hindi niya tinanong kung ano nangyari dito sa peklat ko. So hindi naman to suicidal guys, kasi nadulas lang ako nito na may hawak na bote. So ito yung natukod ko, yung siko ko. So hindi naman niya tinanong. Tapos yung peklat ko lang sa sa chicken pox pinakita ko, pero hindi na siya visible. So, pinakita ko din sa kanya yung yung operation ko dati, yung tahi, hindi naman siya tahi, sugat lang. Tapos, nagtanong din pala siya kung anong klaseng operation yung mayroon ako, kung nilaslas ba, hiniwa ba. Sabi ko hindi ganon. Tapos, pinakita ko lang sa kanya. And then, after that, pumunta na ako sa checkout counter. So, it means tapos na yung medical mo. And then after that, bumalik ako ng 1:30 PM. So matagal din ako naghintay doon guys, kasi napraning din ako kasi binigay ko yung white paper sa guard. Tapos nung pumasok na ako doon, yung guard hindi na alam. Parang sabi niya, "Uy, yung papel na binigay ko, hindi niya alam kung nasan." Sabi niya, "Punta ka na doon sa second floor." Sabi ko, "Yung papel nasan?" Sabi niya, "Nandoon na sa second floor." So yan, medyo nagkalituhan kami guys. So pumunta ako doon sa second floor. So medyo napraning din ako na sabi ko, bakit ang tagal kong tinawag? Nandito ba yung papel ko? So after 1 hour, tinawag yung pangalan ko, at saka binigyan ako ng 2 shots of vaccine. So tingnan ko kung anong vaccine yung binigay sa akin. I think tetanus binigyan niya ako, at saka yung measles. Yun lang yung binigay sa akin na vaccine, 2 vaccine lang. Tapos medyo namanhid yung braso ko until now, manhid pa din siya. Pero okay lang kasi pasado tayo sa ating medical sa St. Luke's. So thanks God. Yun, after that, after ko palang nakuha to, after palang binigay to sa akin, tinanong muna ako doon sa releasing kung sino yung petitioner ko. Tinanong na naman kailan yung interview ko. Tinanong din niya kung taga saan ako, anong permanent address, and then ilang vaccine ang binigay sa akin, ilang bakuna, or ilang yun nga, immunization. About sa immunization, ilan daw yung binigay sa akin na tinurok. So sabi ko 2. Tapos nagtanong din siya kung ilang beses ako next ray. Sabi ko 2. Tapos next ray ka ba ng different position? Sabi niya. Sabi ko na hindi naman. Tapos sabi niya kung anong klaseng cyst meron ako doon, may cancerous ba yun? Sabi ko hindi naman ma'am, non-cancerous naman yun kasi binayopsy naman ng doctor yung ko cyst. Sabi niya okay. So sabi niya, so dadalhin mo ito sa interview mo. Tapos sabi niya, pwede ka nang umuwi. Oh my God, thankful talaga ako. Actually naiyak ako sa sobrang saya ko, as in, kasi natapos ko ng isang araw lang yung aking medical, and unexpected kasi yung pinag-pray ko lang na sana okay yung
medical ko. Hindi ko na-expect na one day lang yung medical ko talaga. So guys, yung preparation ko before the medical, nasa sa inyo kung gagayahin nyo yon, yung pag-inom ng mga salabat. Pero wala namang mawawala kung gagayahin nyo yon. Pero para sa akin, worth it siya. Kasi, alam nyo naman sa bahay, alam nyo pala sa bahay guys, may kasama kaming mayroong sakit sa lungs. Pero nagamot naman siya, yung lolo ko. Yun lang. Kaya medyo na-worry talaga ako sa medical, baka kasi na mayroon na din ako ba. So yun, grabe yung pasalamat ko kay Lord na okay yung medical. Kasi yun talaga yung importante, di ba, bago ka makaproceed sa interview, dapat okay yung medical mo. Kung hindi, delay ka ng 2 months or 6 months, positive ka sa sa TB. I hope na intindihan nyo yung mga sinasabi ko. So, nandito pala ako ngayon sa Maynila. Ano na namin ngayon? Like 4 days na ata namin dito ngayon sa Maynila. Noong November 23 pala yung medical ko. So, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi ako lang mag-isa dito sa hotel. Yung kasama ko lumabas. So, nag-vlog ako ng mabilisan kaya ang bilis kong magsalita. Kung mayroon kayong mga questions, pwede nyong ilagay sa comment box. Isasagutan ko. And then, next na i-share ko pala yung interview ko kung anong nangyari. So sa November 28 na yon, 6:30 in the morning. So, nandito pala ako ngayon sa hotel, sa Bayview Hotel ako nag-check-in. Sobrang lapit lang. So, nakastay pala ako ngayon sa Bayview Park, Manila. So, malapit lang siya sa US Embassy at saka sa, ang tawag dito? Sa St. Luke's. Yung sa likod ng Bayview ay St. Luke's. Tapos, ang harap ng Bayview is US Embassy. So, very convenient dito guys. Wala lang masyadong mga kainan. Wala masyadong mga restaurant dito na mabibilhan. Yun lang yung dito. Tapos, wala masyadong, may malapit na mall sa Robinson. Yun, pwede lang, lakarin. Pero yung mga, for example, nagtitipid kayo, yung mga barbecue, wala masyado dito. Yun lang, kasi, sobrang mahal. So, yeah, recommended ko din yung hotel na to sa Bayview, guys, kasi sobrang convenient. Hindi mo na kailangang mag-taxi papuntang St. Luke's or papuntang US Embassy. Kasi, pwede lang lakarin. Like 10 minutes sa St. Luke's, then 10 minutes din sa US Embassy kung mag-i-interview kayo. Dito kayo magstay sa Bayview. Tapos, yeah, I will share my interview soon. So, please like, please subscribe to our YouTube channel. And soon, makakapiling ko na si Guapo. Hindi na kami long distance relationship, finally. I'm so thankful. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Nung nasa checkout counter pala ako noon, nung pagkatapos ko palang mag-medical, nakaupo muna ako doon, like 20 minutes ako nag-antay bago tinawag yung pangalan ko. Tapos kinabahan ako nung tinawag na yung pangalan ko. Tapos sinabi ng nurse na bumalik ka mamaya 1:30 second floor. Diretso ka na ng second floor ha. Tapos sabi ko, bakit second floor? Bakit pinabalik ako agad? Diba 2 days yung medical? Tapos sabi ko, hala, ano ba? May problema ba sa sa medical ko, sa laboratories ko? Baka may problema, sabi kong ganun. Tapos, yun. Tapos, before that, may sinalihan kasi akong group chat. Sabi nila, pag second floor daw means immunization. So, sabi ko, so hindi pa ako nag-expect na, baka makabali yung nurse, baka hindi second floor, baka hindi immunization yung pupuntahan ko. But, hindi pa ako nag-assume nun. Pero, nung nandun ako sa second floor, sabi ko, ito na. Thank God. Babakunahan ako. So, yun. So, grateful na tapos na yung medical ko. Thank you, Lord. Yung mga documents pala na dinala ko sa St. Luke's during my medical is yung 4 pieces na 2x2 pictures. 4 na piraso. Huwag nyo lang lagyan ng pangalan sa likod, guys. Hindi naman nire-require na ngayon eh. Kasi dati, di ba, sana may nila sulatan daw. Pero, nung ako na, hindi naman pinasulatan. Tapos, isang copy ng K1 HTP, yung parang welcome letter sa inyo. And then, 2 pieces ng vaccination card, photocopy. Tapos, hindi na hinanap sa akin yung original
vaccination card ko, hindi na hinanap. Tapos isang vaccination certificate, yung galing sa DOH. Tapos isang passport, dalawang passport copy, yun lang. And then, yung Vaxcert, I think mas gusto nilang yung Vaxcert kasi hinanapan pa ako ng isang copy tapos sabi ko wala na po akong dala. Then sabi nung nurse na sige, photocopy ko na lang to. I think prefer nila yung Vaxcert din. Pero kung wala ka nun, hindi ko alam kung anong nila gagawin kasi siguro ipapakita mo na lang yung vaccination card mo kahit wala kang Vaxcert. I think okay lang yun sa kanila. I think the best weapon lang talaga pag nag-medical kayo is yung prayers. Pray lang talaga kayo guys. Kasi kahit ano pang preparation nyo, kahit ano pang inumin nyo, kung hindi kayo nagpe-pray, wala siguro. Hindi talaga effective din yun. Kaya before kayo pumunta sa medical, before nyo gawin yung x-ray nyo, mag-sign of a cross kayo. And then before kayo matulog, mag-pray kayo na sana okay yung medical nyo. Be specific sa mga prayers nyo kung anong gusto nyo. So yun, sinabi ko na sana Lord, wag akong isputum. Gusto ko na tuloy-tuloy na yung pagpunta namin ng Manila, tuloy na yung process, tuloy na yung sana accomplish kami sa pagpunta ko dito ng Manila, sana tuloy-tuloy na. Kasi 'di ba ang layo ng pinanggalingan ko. Tapos yung kapag may mangyari sa medical, talagang masisira lahat ng plano. So yun, dapat prepared ka pag pumunta ka ng St. Luke's guys, lalo na kapag bumiyahe ka ng malayo, kagaya ko nasa province kami ng Davao Oriental, sobrang layo namin sa city, and then sobrang layo din namin sa Manila, kaya dapat pag pumunta ka ng Manila sa medical, lalo na sa interview, dapat dala mo na yung requirements mo para pag nandun ka na, ready ka na. So yun lang, be prepared kapag pumunta kayo ng St. Luke's, and then dalhin nyo na lahat ng mga documents na kailangan. Baka hingihan kayo ng mga previous vaccination, previous mga health medication, yung mga maintenance. I think dalhin nyo na lahat kung gusto nyo. Tapos kasi yung iba kasi hinahanapan yung mga nakasabayan ko, yung mga nila, tinatanong talaga yung mga history nila, mga maintenance, ganyan. Yung mga anong klaseng gamot iniinom mo. Basta be prepared, and then be honest na lang sa nyo sa medical, kasi yung iba hindi nila sinasabi na may mga history sila ng operation pero yun pala meron. So I think be honest, kasi wala namang mawawala kapag honest ka. So ako, sinabi ko lahat na may operation ako sa mata, na may operation ako sa ovaries, sinabi ko lahat sa doktor, wala akong tinago. So I'm so grateful talaga kay God na okay yung medical ko. Until now, nagpapasalamat ako sa Kanya. Kasi hindi niya ako pinabayaan dito sa Manila. Hindi niya pinabayaan yung pagpunta ko dito, you know. So, I hope na tuloy-tuloy talaga. So, share ko rin sa inyo yung aking visa interview soon. So, please like and subscribe for more videos, guys. Thank you for watching.